For today's video ay pag-uusapan po natin ang mga tips on how to survive winter in Canada, lalo na sa mga first-timers. By the way guys, isang shout-out sa ating kabayan na si Louie Delatado. Finally, approved na siya at papunta na sa Canada sa December. Somewhere we need to be, we just stay here. Like the feel of something new, showing up out of the blue, never been so clear. Psychedelic, maybe it's magic, maybe we're just Ayan guys, ito yung pinuntahan namin 2 weeks ago. Namasyal kaming buong pamilya. At ayun, nakapag-relax, nakapag-stay sa aming pinuntahan na lugar. So, nag-spend po kami ng mga ilang araw doon. And isa ito sa mga nadaanan namin. So, ayan. Actually, ito yung unang baba namin sa biyahe. So, may mga nadadaanan kasi kami ng mga tourist spots. So, ayun, chinek namin. And super ganda. Actually, ito yung second destination ko na gustong puntahan talaga after Banff and Canmore. So, since kung nasa Calgary po kayo, ayun, madaling puntahan yung mga tourist destination na yun. Pero ito kasi medyo malayo siya. So, we enjoyed and bago sa mata and talagang very secluded. May mga dinadaanan kami na wala ng mga signal and ayun, meron kang chance na makakita ng wildlife. Pero wish ko hindi naman yung up close, talagang harap-harapan. Kasi talaga may mga delikado po na mga wildlife animals dito. And bago nga lang kami nagbiyahe, may nabalita na may namatay sa attack ng bear, grizzly bear. Doon sila sa secluded area or backcountry. Yun talagang hindi siya puntahan ng mga tao and sanay na rin sila mag-camping. So ayun, but sad to say, ayun po, may nangyaring di maganda. Expert na itong couple na to sa mga ganitong hiking kasi they really love hiking. Probably, inisip nga namin ni husband na napuntahan nila yung territorial area ng bear na yon. Ayun, from tent, inatake sila. Kaya, it's very sad and nakakatakot din talaga. Kaya talagang yun, doble ingat din and madalas nagtitingin-tingin ako sa paligid. Talagang nag-o-observe din ako kasi ayun, maganda ang lugar pero ayun, meron siyang risk ng kahit papano. So, still, maganda pa rin na observant sa lugar at yun, nagmamatsyag-matsyag. Bigla ang lakad nga lang tong gala namin kasi na-approve yung 1 week leave ni husband. So, pinaunan niya kasi yung mga ibang office mates niya. Kaya, ewan ko, last siya. Tapos, ayun, nakapagplano naman kami agad. 1 day lang na planning kung ano yung mga pupuntahan. And, pag-book ng accommodation. So, madali ang preparation lang talaga. Tapos, nag-grocery na mga dapat dalhin. And, ayun, natuloy din talaga kami. Kala ko talaga hindi kami matutuloy kasi hindi pa siya nagsasabi, si husband. Hindi pa niya ma-confirm kung tuloy ang leave niya. Pero sabi niya kailangan niya talaga ng bakasyon. Kaya yun, sa awa ng Diyos natuloy kami sa magandang bakasyon na ito. So ayun guys, pag-usapan na natin ang mga tips on how to survive winter in Canada. At lalo na pag first time mo, talagang may mga dapat tayong malaman para mas maging comfortable ang ating buhay sa panahon ng winter. Kasi ito talaga ang major season sa Canada na matagal talaga. Depende sa iyong province, sa iyong city, iyon. Nagdedepende po kung gaano katagal doon yung winter season. But generally, talagang mahaba ang winter season dito sa Canada. So, let's start. Number 1 tip, check the weather of your city destination. As I said earlier, iba-iba po per province ang tagal ng winter weather sa kanila mga provinces. At kaya po nagkakaiba-iba ang mga provinces ay dahil sa differences in geography, latitude,
local climate patterns, or kung gaano ito kalapit sa coast. Kaya naman po kung kayo ay aspirant na makapunta rin sa Canada, ay maganda po na mapag-aralan ninyo ang mga weather sa bawat provinces, at from there ay maset ang ating expectations, at kung merong option kayo na pumili ng province, ay magiging beneficial din po dahil sa makakapili kayo ng mas kakayanin ninyong weather. At magbigay din tayo ng konting overview. So yung mga western provinces, specifically sa British Columbia, since ito ay coastal region, ay merong itong milder pero wetter winters and cooler summer. So wetter winters yon, medyo may incorporation ng rain. While naman ang Alberta, ito ay merong cold winters and warm summers, and dito po kami nakatira, and I could say talaga na pag extreme ang weather, ang winter ay talagang malamig po. Mahihirapan kayo na ilabas ang kamay without any gloves. Seconds lang ay magmamanhid siya. So may mga ganyang panahon po dito, may mga months na ganon, pero hindi naman po siya tipong buong month ay talagang super extreme na nagpa-minus 30, 35. May mga times lang na nagpipik siya ng ganon. So, sa mga provinces na mga prairie, so kasama rito ang Saskatchewan and Manitoba, so these provinces are known for cold winters with heavy snowfalls, and mainit din ang kanilang summer. So, talagang mataas ang snow count sa mga provinces na ito. And pagdating naman sa Central Canada, including Ontario and Quebec, ito ay merong 4 distinct seasons. Sila po ay merong mainit na weather pag summer at talagang malamig na malamig pagka winter weather. At pagdating naman sa mga Atlantic provinces, including New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland and Labrador, itong mga regions na to ay merong milder winters compare sa Central and Western Canada. Dahil na rin sa ito ay malapit sa Atlantic Ocean. And dito sa mga provinces na ito ay more on rain and fog. Meanwhile, sa Northern Territories like Yukon, Northwest Territories, Nunavut, so itong mga provinces na ito ay talagang malamig po, extreme cold winters and very short summers. Kaya po, ang lahat ng provinces na ito ay hindi talaga pare-parehas ng temperature, lalo na po pag pumapasok na ang winter season. Number 2 tip, use your phone's weather app to guide you on what to wear. This is also a way to set your expectations for the day para ma-plan natin yung activity natin. So, ito talaga, number 1 na tinitingnan pagka lalabas ng bahay. Dahil sa i-guide ka nito kung ano yung magiging condition sa buong araw, and even yung susuotin mo. Kailangan nakaakma yung susuotin mo sa weather temperature lang. Dahil may mga araw po na talagang extreme ang weather temperature at kailangan mo na magsuot ng mga pangmalakasang winter outfit mo. So, may mga times naman na nagiging okay ang weather, magiging lighter yung pwede nating suotin na mga winter jackets. Magiging beneficial at talagang helpful ang weather app na makikita po ninyo sa inyong mga cellphone. Meron po yan. And specifically kung ano yung location mo ay ipapakita niya yung weather temperature. And may mga other information pa doon na helpful sa atin, yung mga air quality, pollen, kung okay ba yung running for today, so etc. There's a lot of information na very useful for everyday. Number 3 tip on how to survive winter in Canada, prepare early and leave home at an earlier time. At talaga nga naman na life-changing ang pagpasok ng winter dahil po marami tayong ginagawang adjustment pagka pumapasok na ang winter times. So isa na po dito yung mag-prepare tayo at an early time at aalis ng bahay ng mas maaga. Lalo na po pagka severe ang winter for that day, ay maganda po na maging advance na makaalis ng maaga sa bahay dahil sa hindi natin alam yung dadatnan sa daan. So, may mga times po talaga dito na dahil sa severe winter weather, example sa train, nagiging frozen yung lines and pwede pong madelay. So, I experienced that one sa Calgary. Nagstay po kami sa loob ng train, na stranded kami for 1 hour
And ayun, na-late po ako ng 1 hour. Pero kung napanood nyo po yung mga vlogs ko nito, okay lang po yun. Wag po kayo magpanik. Tawagan nyo lang po yung supervisor nyo and inform them na malilate po kayo dahil sa ito yung nangyari, na frozen yung lines, nakastuck kayo sa ganito, sa ganyan. Very understanding naman sila pagdating dito at talagang it happens naman. Pero dito po talaga, hindi nagka-cancel ng classes or nagko-close yung mga establishments pagka severe winter weather. Talagang life goes on dito with or without snow, malakas man or mahinang snow, except na lang kung talagang i-declare. Sa experience ko, hindi ko pa na-experience dito sa Canada mula nang dumating kami. Another thing din kaya maganda na mag-prepare early and leave home at an earlier time ay dahil sa bumabagal po ang takbo ng mga transportation dito para makaiwas sa aksidente. Katulad po nitong morning, bumagsak na po ang first snowfall dito sa Edmonton City at talagang medyo traffic dahil po mabagal ang takbo ng mga sasakyan. So ayun po, para hindi tayo malate, maganda talaga na umalis ng maaga. At kasama na rin po dito ang maging familiar sa train or bus arrival and departure schedules. Number 4 tip on how to survive winter in Canada: dress properly. The ultimate key to survive the cold winter in Canada is through layering. Meron po tayong first layer or base layer at dito po ay kailangan nating bumili ng mga thermal innerwear. So maganda po dito na body hugging siya, yung talagang fit sa'yo, hindi siya loose. And bawal din po yung cotton kasi mas lalamigin po kayo doon. And then ang second or middle layer, eto na yung mga sweaters, hoodies, or vest, or puff jacket. So yon, pwede siya. And maganda rin kung ang tela ng mga ito ay mga flannel, fleece, or wools. Kasi ito yung mga magandang insulators. Dahil sa tinatrap niya yung body heat natin para hindi tayo lamitin. And then, ang third layer naman or outer layer, ito na yung mga winter coat or heavy down jacket. So, depende sa temperature, pagka talagang extreme ang weather, ito yung mga susuotin nyo na po sa outer layer, yung pinaka-last. Pero pagka medyo okay naman yung temperature, hindi naman masyadong mababa, so pwede na po ang mga light coat or denim na may fur or leather jacket. So, depende po talaga sa temperature for the day. Ako po, basically, merong pang malakasan and meron din yung light coat lang. So, pagka hindi naman masyadong malamig talaga, hoodie and yung aking winter jacket na manipis, ayun, pwede na siya. Kasi halimbawa, magmamall ka, talagang medyo mafe-feel mo, hindi talaga medyo, mafe-feel mo na mabigat yung winter coat. So, medyo hassle din siya, umiikot ka sa mall na para ka may dalang backpack kasi mabigat din yung winter coat. So, kapag makapal yung winter coat mo. Kaya again, highly advised din na meron kang isang pangmalakasan na winter jacket tsaka isang light na winter jacket. And kagandahan naman itong layering na to, pagka nainitan ka, pwede mong tanggalin yung outer layer, yung third layer. So sa mga nagwo-work po, importante din talaga ang backpack kasi pagka umaga umalis tayo, malamig talaga. Pero pagdating ng tanghali, ayun, medyo umiinit siya. May mga times na napapatanggal ka sa outer layer mo. Kaya ako nung nag-work ako, nagko-commute ako through train, ayun, merong backpack talaga dahil sa nandun yung extra gloves or bonnet, scarf, may mga iba't ibang klaseng scarf ako doon, may pang malakasan at may pang normal lang, chill lang, yun, merong ganon. Kaya importante yung backpack, may mga emergency winter essentials tayo doon. And ayun nga, pagka gusto mong magtanggal ng layer, meron tayong paglalagyan. And tip number 5, ang ating last. So, sa mga bagong viewers po ng aming channel, kung bago pa lang po kayo, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, immigration topics, and life here in Canada. And sa ating pinaka-last tip on how to survive winter in Canada is prepare your home heating system. So, ito po yung mga heater natin sa bahay and meron ding nabibili na portable heater. So, kami nung unang taon namin, bumili kami nito na portable. So, sa mga nakatira din sa basement, I have a friend na nasa Calgary din siya and
Sabi nga nila kasi mas malamig daw sa basement. So sila po na mag-asawa ay yon, meron silang portable heater din and okay naman sila. And another must-have na rin para dito sa bahay ay ang humidifier. So ito, very important din ito, and this add moisture to the air sa mga kwarto or sa buong bahay. And ito ay very beneficial po pagdating sa ating respiratory health and better sleep. Kasi I find it very dry yung throat ko and dry yung nasal passages. And guys, very uncomfortable ito. Kaya importante din talaga personally para sa akin ang humidifier. Lalo na yung may mga pagka nagkakaubo, nagkakasipon, importante po ito. At idagdag ko na rin itong lubricating nasal gel na Sicaris. So, nasa somewhere $10 siya. So, ito naman yung gel na pwede mong ilagay dito sa ilong. So, for temporarily relief ng sa dryness or crustiness ng kung ano man nandyan. Stuffy nose. So, ayun guys, meron pa akong ihahandang mga more winter topics dito sa Canada, mga preparation. So, please consider subscribing sa mga new viewers, at kung nagustuhan po ninyo ang ating video for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Take care guys. I'll see you on my next video. Goodbye for now. You insist to be my friend, though I'm so busy. And whenever I need your help, I count to 5